ko may isa rin siyang ganun eh. Oo, ang Seraphim Sakura. Mas healthy ba yung brown rice kakainin ko kaysa sa white rice? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Not sure about that. Oh, at anong ganap mo doon, movie? Process na din ang white rice. Wala mo eh. Ay, meron pa akong isang napanood na documentary. About naman siya sa food poisoning. Though hindi ko alam kung ano sitwasyon sa Pilipinas, pero sa Amerika, 'di ba? Nagkaroon ng E. coli outbreak tsaka salmonella outbreak. Hindi ko alam ginagawa. Tapos may certain strain ng E. coli na sobrang nakakamatay. Tapos yung E. coli na yun, nag-originate yun sa hamburger. Sipin mo, kumain ka lang ng hamburger, mamatay ka na. Food poisoning. Food poisoning. Kasi ang E. coli at salmonella, nagre-release nagre-release sila ng may ibang strain na nagre-release ng Shiga toxins. Which is yung Shiga toxins ay unti-unting nilalason yung blood mo. Therefore, maipektuhan yung iba pang organs sa katawan mo. Lalo na yung kidney. Isang factor doon, which is isang factor doon sa hamburger, hindi nila naluto ng nasa parang certain temperature. 151 degrees Celsius. Kailangan kasi yun yung standard. Pero ang niluto ata ng 140, ganun something. Basta ni-revise kasi yun eh. Ginawang 151, pero hindi sila sumunod. Kasi, pangit na daw yung texture ng hamburger, ganyan. E di ayun, nadali sila ng E. coli, hindi nila napatay. Ayun, ang dami namatay na tao. Galing. So, ano i-blame mo? Yung nagluto or yung nag-produce? 'Di ba? Isipin mo, sino may mali? Yung nag-produce or yung nagluto? Yung company, sinisisi yung nagluto. Pero kung isipin mo lang, yung nag-produce yung may problema. Sila ang hindi sumunod. Kasi nagkaroon ng contamination yung product nila. Ayun, isa pang downside sa animal based diet. Puproduce sila ng masyadong madaming waste sa paligid. Diba? Nag-iba na tuloy yung pananaw ko. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng sariling animal farm. Di na pala. Di na pala. Basta, ang mahalaga lang naman doon. Ang mahalaga lang, guys. Syempre, hindi mo na talaga mapagkakatiwalaan ng market. Sabihin na natin, nandiyan na yan eh. Magagawa. Ang kailangan mo na lang gawin is mag-ingat ka na lang. As an individual, mag-ingat ka na lang sa kinakain mo. Siguro, ayun nga, siguraduhin mo maayos ang pagkakaluto ng mga bagay-bagay.
Oo, Shiga toxin. Tsaka mag-ingat kayo sa paghawak ng mga hilaw na meat. Kasi, di ko alam, nalimutan ko yung term, pero talagang may bacteria na talaga dyan sa mga meat products. Syempre, patay na yun eh, di ba? Magkakaroon ng bacterial build-up dyan. Kasi, kaya kapag nag-handle kayo ng mga hilaw na meat, siguraduhin ninyo na mabawasan yung contamination sa paligid ninyo. Kapag naghawak kayo ng hilaw na meat, magugas kayo bago kayo maghawak na iba pang bagay. Gets? Kasi, maluluto mo yun. Pero yung sa kamay mo na may bakterya, nandyan pa din yan. Ayun, mag-iingat tayo guys. Para maiwasan natin ng food poisoning. Kaya di na ako nagluluto. Nasa preparation na tayo, Dragon Warrior. Nasa preparation na tayo ng pagkain. Dahil bakal na bitukan nila. Ano yun? Hindi lang bacterial eh. Hindi lang bacterial. Parasitic din. Pwede ka ding makakuha ng parasite kapag hindi masyadong naluto yung pagkain. Yung mga gulay, may risk din yan. Kahit na sabihin natin organic, hindi ibig sabihin na organic is safe na siya. Meron pa rin in bacterial. Pwedeng magkaroon pa rin yan ng bacterial infestation. Nagkaroon nga ng E. coli din eh. E. coli contamination sa Romanian lettuce. Which nakakatakot kasi yung lettuce hindi mo naman maluluto yan. Babalawan mo lang yan. Kaya di ba ang kangkong? Ang kangkong ay sinasabi nila parang madumi. Kasi una, pwede silang tirahan ng snail. Which is ang snail, sobrang as in promise talaga. Intermediate host siya ng madaming bulate. So kapag na-intake mo yung Cercaria kahit anong stage ng larva ng bulate, magkakaroon ng infestation. Kaya kailangan dilinisin na maigi yung kangkong at lulutuin na maigi yung kangkong. Pwede talaga ang snail. Paano yung kumakain ng snail? Naku, hindi talaga advisable kainin ng snail. Sobrang dami talaga. Pag kayo talaga... Karamihan talaga ng pinag-aralan namin bulate. Snail talaga ang punteriya nila. Doon sila nagde-develop ng larvae. Di ba yung mosquito may kiti-kiti? Yung mga bulate meron din. Tapos, nandun sila sa loob ng snail. Kaya wag na talaga. Wag na kayong kumain ng snail. Kung makain kayo ng snail, wag na. Di ba meron din, may mga may infestation din, mga parasitic infestation din pag kumakain ka ng oyster na hilaw. Isa pa yun. Mga seafood, kailangan talagang maluluto sila ng maayos. Sea urchin. Di ko alam. Wala pa akong alam sa sea urchin. Paano yung mga worm na kinakain? Uy guys, lately ko lang nalaman, ang earthworm, akala ko malinis siya, pero hindi pala. Intermediate host siya ng, Metastrongylus ba yun? Basta sa siya, parasite siya ng pig.
Parasite siya ng pig. Intermediate host is yung earthworm. Though hindi naman siya hindi naman siya nagmamanifest sa tao kapag kunwari gan. Pero, madumi siya. Yung sinasabi mo ata yung parang mga silkworm, ganito, ganyan. Okay lang naman siguro. As long as walang, namamahay sa tao. Ganyan. Pero kadiri pa din, di ba? Silkworm kakainin mo. Pero kinakain siya ng manok. Ayun. Doon, magmamanifest sa manok. Ang dami kong sinasabi, guys. Saan di kayo naboboard? Okay na ba si Bounty? Ano ba? Wala si Bounty. Wala. Under pa rin siya ng pagkain niya pa rin ay urinary SO at nagtitake pa rin siya ng Nephrotec 2 times a day. Bigla pumasisip ko yung botfly. Nakakilabot. Ayan. Botfly ay dala yan ng tawag dito. Yung mga ganun. Dala yan ng basta langaw. Dala yan ng langaw. Huwag na lang tayo kumain. Ay, grabe naman. Ang advice ko lang ay i-prepare ng maayos ang pagkain at piliin ang pagkain. Like, moderately. Balanced diet. Yun lang ang aking masasuggest sa inyo. Uri na lang. Choco Paulo, nalimutan ko na. Hindi ko alam nakalimutan ko na specific. Pero yung makikita yung yung mga langaw talaga yung malalaki na may kulay. Minsan blue, minsan green, ayun yun. Myasis ata yung myasis flies. Calipora. Basta yun. Oo, mag-incubate sa katawan ng tao. Tama yan. Nangyari kay Bounty, meron si Bounty crystalluria. Meron siyang crystalluria. Crystal formation sa urine. Buti nga hindi pa stone formation. So, pwede pa siya maagapan. So, paano siya maagapan? Diet na low in magnesium and phosphorus. Dahil yun yung nagsasanhi ng crystallization sa urine niya. And, alkaline yung urine niya na natural dapat acidic. Kaya nagkakaroon ng crystal formation. Ngayon, nandito ang Royal Canin Urinary SO na may balanced diet. Walang masyadong magnesium and phosphorus. Kaya yung advisable na pagkain niya. Tapos Nephrotec para diuretic lang yun. Tsaka protection sa kidney. Yun lang guys, dahil 11 na, dito na natatapos ang aking story time. Ang dami kong sinabi, ano ba yun? Bigla akong realizations. Realizations. Yan. Masaya akong na-inform kayo sa mga bagay-bagay. Sana ay may natutunan. Sana may natutunan kayo. Sila naman ang ko dito. Gusto ko. Yan, ganyan ang tanong, Rupi. Yan ang gusto ko. Sige, magla-live tayo bukas. Di ko pa alam kung ano oras. Pero syempre gabi. No. Late na.
Late na. Same time. Oo, ganun. Sige, ganitong oras. Okay, okay. Okay, okay. Nanood ka. Nanood ka. Nanood ka ng concert ni Taylor Swift. Oh, Swiftie ka pala eh. Swiftie ka pala. Ngayon ko lang nalaman. Saan kayo? Saan kayo? Grabe na! Grabe na talaga, Whoopi. Lang, nilalang mo yarn. Thank you, Cho, sa rose. Nakalala kayo, babe. Okay na yun. At least nakapunta ka sa concert ni Taylor Swift. Grabe naman yan. Mahal naman. At least nakapunta ka sa concert ni Taylor Swift. Yun naman ang mahalaga dyan. At least nakasecure ka ng seat. Oh, isipin mo lang kung hindi ka nakasecure ng seat, diba? Hindi lalo nang malungkot. Uy. Yun lang, guys. Magja-Japan yan. Si Bruno Mars nga nag-Japan eh. Oh, magja-Japan din yan. Manifesting. Yung nga eh, hindi natuloy dito eh, no? Dami naghihintay, Philippine Arena, no? Oh. Hello. Yun lang guys, mag-end na ako ng live dahil magla-live naman tayo bukas. Makikita nyo naman ako bukas ulit. So, bukas na lang. Saan ulit? Okay? Okay. Kasi walang ano sa kanila, concert ni Taylor. 나란데해줘. Don't end. Why? Charot lang. Bakit Jagong Warrior? Sino lang 20? Sa inyo na lang. Unti na lang yung 20 na papel. Karamihan 20, ganun na lang. Kala mo wala ka ng pera. Pag ito po mo, ay, unti ng papel na pera ko. So, pagtingin mo ng coin purse, puro tagbe-20. Makabuo ka na ng 100, 200. Sino ba yan? Rosie. Gcash. Gcash na yan. Nagpalinis akong ngipin na nakaraan. Friday. Nagpalinis ako ng ngipin ng Friday. Usually, hindi ko binilang. Pero huling palinis ko is August. Tapos, ngayon na lang ulit kasi ako nagkaroon ng time.
at ng wheel lumabas. Alam mo yun? Nung Friday. Ay, Friday! Ano ba yun? Wednesday. Nung Wednesday. Tapos, pagdating ko dun, February, sakto. 6 months. Ang galing. Galing ko dun. Galing kong, chamba. Every 6 months daw ako bumalik eh. Yun. At least, walang nakitang sira. Nilinis lang. Yung ngipin ko kasi, ito sa baba, nakaganon siya. Ayan ganon, di ba? Kaya, nagkakaroon ng build-up dyan ng, tartar. Kaya kailangan siyang palinisin. Kung hindi siya papalinisin, kadiri naman yun. Ayaw magpa-brace. Pwede naman, pero sa baba lang. Pwede naman, pero wala akong pang-brace, okay? Wala akong pang-brace. Panis na lang. Magpapabrace ako sa tamang panahon. Pero sa baba lang. Ito lang. Yung taas hindi na kailangan. Joke lang. Kailangan pala. Medyo ganun siya. Pero ayoko. Parang hindi bagay. Baba na lang. Baba na lang. Yan guys, mag-i-end talaga ako ng live. Final na to. Nag-extend ako 10 minutes. Bukas na lang ulit. Okay? Don't be shy. Bukas magla-live. Alam lang ako bukas. Bukas nga. Magla-live ako bukas. Good night na. Magpapahinga na din tayo. Kailangan natin magpahinga guys. Yan, matulog. Diba? Kailangan natin yun. Sige na. Matulog na kayo. Huwag na kayo magpuyat. Nagpuyat. Charot. Hindi na. Pahinga na tayo. Okay? Bukas. May bukas pa. Sabi nga, may bukas pa. Okay? Bukas. Bukas na. Okay? Sabi na. Ayaw pag-end. Ang hirap tuloy mag-end. Ang hirap mag-end. Hindi na. Good night na. Good night. Good night, bye-bye. Thank you so much sa panonood. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko ngayong gabi. At sana mag-subscribe na kayo. Kasi bakit hindi? Why not? Mag-subscribe na kayo. Bye-bye! Locho ko pa, huwag ka na magalit. Ba't ka nagagalit? Don't. Don't be angry. Nakakapangit yan. Ito parang kanina, nagalit lang ako. Hindi na. May bukas pa guys. May bukas pa. Bakuna. Joke lang. Bye-bye. Good night. Bye-bye.